Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Dear Mugs FM, itago na lang natin siya sa pangalang Juan. Si Juan, ang lolo ko. Isang veterano ng digmaan. Nakapaglingkod sa loob ng more than 20 years sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga disyerto ng gitnang silangan hanggang sa mga gunggangan ng Asya. Ngunit kahit na matagal nang nagretiro ang lolo ko, hindi pa rin niya daw maiiwasan ang mga alaala ng digmaan. Lalo na kapag nag-iisa siya, laging sumasapit sa isipan daw niya ang kanyang mga karanasan. Isang gabi noon, nung nakadalaw kami ng pamilya namin kay lolo, buhay pa noon si lola. Ang dami niyang naikwento. Ang dami niyang mga sinabi tungkol sa kanyang mga experience bilang sundalo. Sabi niya nung una, ang pagiging sundalo daw madali lang. Hindi naman daw kasi madalas may giyera. Akala daw niya makakaya niyang lahat. Akala niya handa siya sa anumang labanan. Kung sino man ang kalaban. Ngunit ang totoo, wala nga daw kahandaan ng sino man sa mga kakikilakilabot na mga pangyayaring nangyayari sa gitna ng digmaan. Ito ang mga kwento ni Lolo Juan sa akin. Natatandaan ko pa ang aking unang labanan. Baguhan pa ako nun. Isang simpleng sundalo pa ako nun. May pangarap na maglingkod sa bayan. Ngunit ang digmaan ay hindi isang laro. Ito ay isang bangungot na walang katapusan. Nakikita ko mga kaibigan ko na mamatay sa aking harapan. Nakakarinig ako ng mga sigaw na mga sugatan. Nakita ko mga walang malay na mga sibilyan na naipit sa gitna ng labanan. Ang mga alaala na to sumasapit sa aking isip sa tuwing ako ay tahimik, sa tuwing ako ay nag-iisa. Isa sa mga pinakamahirap na karanasan ko ay nung ako ay nahuli ng mga kalaban sa isang misyon sa Afghanistan. Tinorture ako, Chin. Yun ang sabi niya. Tinorture daw siya ng mga taga-Afghanistan, pinahirapan, pinagbantaang magtaksil sa aking bayan. Dahil kung hindi ko gagawin, siguradong patay ako. Yun ang sabi niya. Sabi pa ni Lolo, hindi daw siya sumuko. According to him, hindi ako nagbigay ng impormasyon. Kahit na ang aking buhay ang nasa panganib. Hindi ko pagtataksilan ang aking bayan. Nakatakas ako sa pagkakakulong. Pero bago pa nangyari yun, ilang buwan din na nakagapos ang mga kamay ko. Pinapatakan ng paunti-unti ng tubig ang noo ko habang nakatingala ako sa kisame. Kahit ang sahig kapag laging napapatakan ng tubig, nag-iiba ang hugis nito. Yun pa kayang malambot kong noo. Yan ang sabi ni Lolo. Hanggang sa nakabalik siya sa kanyang unit. Ngunit daw ang mga alaala ng torture ay hindi daw maiwasan. Ang mga sigaw ng mga kalaban, ang mga palo at suntok, mga banta sa kanyang buhay. Lahat ng to ay sumasapit sa isip daw niya. Lalong-lalo na kapag tahimik na ang kapaligiran. Nananaginip pa rin siya hanggang ngayon. Isang bangungot, putukan, pagtapon ng mga granada,
pagsabog ng mga bomba, naririnig niya tuwing tulog siya. Sabi niya kahit na ang mga alaala na to ay nakakapagpahirap sa akin, hindi ko pinagsisihan ang aking desisyon na maglingkod sa bayan bilang sundalo. Ako ay naglingkod dahil sa aking paniniwala sa kalayaan, sa paniniwala ako sa katarungan. Ngayon, matanda na ako. Nakatira sa isang maliit na bahay sa probinsya. Ngunit kahit na ang aking katawan ay mahina na, ang aking isip ay malakas pa rin. Pero sa aking mga panaginip, bumabalik ako sa mga labanan. Sa mga alaalang hindi ko kailanman makakalimutan. Ilang araw lang yun, Chin. Nagkakwentuhan kami, namatay si Lola. In-invite namin si Lolo na tumira sa amin. Ngunit ayaw niya. Nandun daw ang mga alaala ni Lola. Hindi niya daw iiwan ang bahay na yun, kahit siya'y mag-isa. Kaya madalas na lang namin siyang binibisita. Sabi pa ni Lolo, Apo, at sa mga kabataan ngayon, pakiusap ko lang, huwag ninyong makakalimutan ang mga veterano na naglingkod sa inyo. Huwag niyong makalimutan ang mga sakripisyong ginawa namin para sa inyong kalayaan. Higit sa lahat, huwag niyong kalimutan ang mga alaala ng digmaan upang hindi na maulit ang mga kakilabot na pangyayaring nangyari sa amin. Hindi naging madali ang buhay ko, Apo. Hindi naging madali. Isang veterano ng digmaan at ako ay proud na naglingkod sa bayan. Hanggang dito na lamang. At maraming salamat mga kamaks sa pakikinig ng kwento ng aking lolo. Ako ito, ang apo ni Juan, si Hero. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.